Kaya katulad dito, mga kababayan, kay Jam Magno. Kita nyo, mga kababayan, si Jam Magno, naku po, grabe ang reaksyon ni Jam Magno, mga kababayan, dito kay BP Leni Robredo versus kay Sara Duterte. Panoorin nyo, mga kababayan, yung reaksyon ni Jam Magno. Ito po The main question that you asked was that sino ka ba para daw i-question si Sara Duterte? Botante be. Botante niya ako. Iniyakan ko siya, di ba? Binuwis ko rin ang buhay ko para suportahan siya. Yes. So may right ako na tanungin kung paano niya ginamit ang power na binigay natin lahat sa kanya. Eh nakita ko na sinayang niya ang suporta ko. I'm not allowed to say anything? Right natin yan, be. This is a democratic country. We are still the Philippines and not China. And of course, I will demand. Ang taas nga ng antas ng demand ko sa magbabantay lang sa anak ko. Sa presidente pa kaya ng Pilipinas? Sa representante ko pa kaya sa buong mundo? So, we're not allowed to question our leaders anymore? So what's the point of having a voice and a platform if we don't do that? Diba? I made pronouncements about her before. I stand by those pronouncements at that time. At that time when I was not presented with facts. But fact of the matter is, we have every right to question a person that we elected in place. Tama. I helped elect her. I campaigned for her ferociously. My name attached to hers. And I have every right to question what she has done with the trust I had given her. Her office is a public trust. That is why I said I agree to impeach her, because she impeded on that trust. And you say that as if I'm not allowed? We all should question the person we support. Even I questioned PRRD before. I just don't make videos about it because I can ask him myself, which I did when I met him. May nag-comment, mga kababayan, kain suka daw ang mga Marcos loyalist at kakamping ngayon. Ito, speaking of kain suka. Ganito yan. Gusto nyo bang mabasag? Ganito yan Noong panahon na nakita ninyong rally ng rally ang kakamping, rally ng rally ang dilawan, anong sabi ninyo noon? Itong mga to, rally ng rally, Akbayan, Gabriela, Kabataan, mga walang trabaho, puro reklamo sa gobyerno. Pero ngayon, sino ba yung rally ng rally kay Marcos? Di ba mga DDS? Sino ba yung welga ng welga? Di ba mga DDS? Sino ang kain suka ngayon? Bakit? Kain suka ba ang manghingi ng patawad sa nasabi mong mali? Sa taong pinagbintangan? Mas matatawag nating kain suka yung mga pumupuna na mga DDS noon na pumupuna sa mga rallyista na ang mga nagrarally ay ang pakinabang doon ay kapakanan ng sambayan ng Pilipino. Yung rally nila noon na ibaba ang presyo ng bigas, gulay, karne at bilihin, lahat ng tao nakikinabang. Pero kayo ngayon, yung rally ninyo na hair follicle test, drug test, talsik si Marcos, adik si Marcos, bangag si Marcos, nakikinabang ba kami? Sino ang kain suka ngayon? 'Di ba? Yung mga nagrarally noon, ibaba ang presyo ng gasolina, ibaba ang presyo ng bigas, ibaba ang presyo ng gulay, karne sa panahon ni Digong. Ibaba ang presyo ng bilihin, itaas ang sahod. Di ba lahat naman kayo, maskin DDS na supporter ni Digong, nakinabang nun kung natupad ang kanilang pagrarally? Pero kayo ngayon, ano bang pinagrarally ninyo? Patalsikin si Marcos kasi adik, hair follicle test, bangag, kurap. Nakinabang ba kami sa pinagsisigaw-sigaw ninyo? Wala. Ang nakikinabang sa pagrally ninyo ay si Sara. Kasi gusto nyong paupuin, hindi makaantay na matapos ang termino ni Marcos. Di ba? Sino ang kain suka ngayon? Di ba kayo mga DDS?
Sigaw kayo ng sigaw nun. Mga walang delikadesa, mga walang dignidad, mga patay gutom, rally ng rally. Hindi matitigil. Laging pumupuna kay Digong. Laging binatiko si Digong. Di ba? At least yung nirally-rally ng kakamping noon at mga dilawan at mga party list ay nakikinabang, ultimo pulis, pataas ng sahod, pamura ng bilihin. Nakikinabang tayong lahat. Di ba? Sa rally nila. Pero kayo, anong makukuha naming benepisyo dyan sa rally ninyo? Yung pababain si Marcos, ipalit si Sara? Anong benepisyo makuha namin dyan? Diba? Hindi sa ngalan na ako'y naging liberal. Take note, mga kababayan. Ayaw ko na magsalita. Ayaw ko na magsalita. Mahirap kasi, mga kababayan. Sino yung kumakain ng suka? Kayo. 'Di ba? Nung panahon ni Digong, pinupuna ninyo ang mga nagrarally na ang taas ng bilihin. Magkano ba ang bigas nung panahon ni Digong? 80. Magkano ang gasolina nun? 90. Kaya nagrarally itong mga party list ng Dilawan, 'di ba? Yung Akbayan, Kabataan, Gabriela, Makabayan Black. Di ba lahat yan nagrarally kasi sobrang mahal ng bigas noon panahon ni Digong, 80 ang kilo, 90 ang litro ng gas, ng gasolina. Magkano ang karne noon? Di ba? Tapos yung sahod napakababa. Di ba nung tinaasan ang sahod, minura ang bilihin, nakinabang tayong lahat. Tapos anong sabi ng mga DDS? Mga walang dignidad, mga patay gutom, rally ng rally, ayaw magtrabaho, puro reklamo sa gobyerno. Pero ngayon nagugulat tayo, sino yung rally ng rally at nagreklamong pababain si PBBM? Di ba ang mga DDS din na kumain ng suka noon? Di ba? Tapos anong pinaglalaban nyo ngayon sa rally kay PBBM? Pababain siya para ipalit si Sara? Anong mapapala namin kung palitan siya ni Sara? Ngayon ng Vice President si Sara, walang kwenta. Diba? Yun ang totoo. Kaya nga sabi ni Jam Magno, may karapatan siyang magtanong kasi butante siya. Ano daw nagawa ni Jam Magno sa Pilipinas? Bukod kay Sara. Si Sara, Vice President, nagserbisyo ba siya? Sige, isa-isahin natin. If Sara nag-service, or service, tawag dito, nagserbisyo siya sa ating bansa, ano ba ang sinerbisyo niya? Yung pagtanim ng puno? Bakit? Yung tinanim ba niyang puno? Tinanim niya ngayon, bukas napapakinabangan ng tao? Tanungin ko kayo, yung tinanim ba ni Sara na isang pirasong puno? Bukas, lalaki yun? Pwede nating gawing troso at gawing haligi ng bahay? Walang kwenta. Yung tinanim niyang puno nung nakaraang taon, pag yun nabilad sa init at walang dilig-dilig, lanta na yun, patay na yun ngayon. Di ba? Yun bang pamumulot niya ng basura sa bundok? Anong makikinabang doon? Bakit sa bundok siya namulot? Marami naman sa may syudad. Nakikinabang ba ang tao doon? Wala naman tao doon sa bundok. Yun bang paggawa niyang proyektong libro? Pag nabasa ba ng bulag yan, nagkakaroon ng mata? Yun bang proyekto niyang libro? Pag nabasa ng lumpo, nagkakaroon ng paa? Yun bang libro niya na proyekto? Pag nabasa ng mga senior citizen, nagkakaroon ng gamot? Di ba? Di ba wala? Kaya may karapatan tayong Pilipino na tanungin kung anong ginawa niya. Kaya sabi ni Jam Magno, karapatan niya. Tapos ngayon ang mga DDS, sino ka ba para questionin si Sara? Kahit ako ilang beses ako tinanong, ano bang nagawa mo sa bansa? Nagawa ko sa bansa? Taxpayer po ako. Di ba? Kayo, may ITR ba kayo? Mga DDS? Huwag niyong sabihing taxpayer kayo. ITR ang ipakita nyo. Hindi yung nakabili ka lang ng 1 kilong bigas, may tax na. Hindi ganun yun. Diba? Continue. Agree with, but because I was capable of telling him myself when we met. The thing is, when you cannot question the person you are supporting, that's not how it should be. That's not a democracy. In a democracy, the people decide. The people should be the bosses, not the politician.
Yan kasi ang kahirapan for you to question na, bakit mo i-question si Sara Duterte? Why not? Diba? Am I not allowed to question the same person I helped win? I mean, I'm not the only one. There's so many of us that helped her win. But there's also so many of us that should hold her accountable now that she has won. We should hold her accountable for the chaos that she started in 2023 that caused the demise of the unity. Sino ba ang nanguna sa problema? Hindi ba siya? And sasabihin mo na wala akong right na i-question yan? Bakit hindi? Bakit hindi? Are parents not accountable for their children? Isn't that what their branding was when we voted for them? That they would be the mama and papa of the Philippines? And Yes. what did she do? She broke the unity. And you tell me that I'm not allowed to question that? I risked my life for that. I risked my reputation. You insulting my son now is part of why I want to hold her accountable for that. Because that is the kind of support and the kind of supporters that she inspires. I do not want to be like that. I want to ask her about the job that she has done. Something that she did not answer in the many instances that she was given a chance to explain herself. Ayaw But nga instead, niya. what do you do when we question? Jam, ayaw nga niya mag-response, ayaw niyang sumagot or mag-answer kasi mabibisto nga siya at makukulong siya. Ganun yun. Tapos ang gagawin ni Sara, gagamitin niya ang mga supporter niyang bobo para gagawin niyang human shield. 'Di ba? Her. You attack us as if it is a crime to question leaders about their responsibilities towards us. That's where you and I differ. Because I do not worship her as if she were a god, because she isn't. She is an imperfect example of a leader that won by default because of propaganda. Propaganda that I took part of and I feel responsible for. I feel responsible for it. Because nabudol rin ako. Oh, tita. So now you are mad at me because I question that? Or that I do not agree with the fact that she will want a promotion without actually working hard for the current position that she has? Isn't it even more laughable that we do not question our leaders? Criticism is normal. Insults and lies are not. Diba? You have every right to talk about your leaders, to urge them to do better, to question their capabilities, because Magaling you pa si Jam put kaysa your kay Sara trust in them. Mm. Public office is a public trust, Tama. isn't it not? So, for you to question Diba? my question, Public office is public trust. So, ang kapal naman ng mukha mong tawagin kang public servant. Tapos hindi ka nagsiservisyo sa publiko. 'Di ba? Tumatanggap ka ng sahod ng pinagpaguran ng mamamayang Pilipino. 'Di ba? Nakakahiya po mga kababayan na tawagin mong I am a political servant. I am a public service. I am a vice president. No? Service with the Filipino people in the Philippine nation. Tapos tanungin mo, anong serbisyong ginawa mo? 'Di ba? Wala. Tapos tatawagin mo yung sarili mo na tawag doon? Slave ka ng Pilipino. Sabi nga ni Pinoy, kayo ang boss ko. 'Di ba? Pero paano mo nasasabing kayo ang boss ko kung hindi ka naman nagtatrabaho? Sige nga, bibigyan ko kayo ng example mga kababayan. Bukod dito kay Jam. Magbibigay din ako ng reaksyon. I-try nyo kaya mag-apply sa isang kumpanya na meron kang katrabaho na ikaw todo trabaho tapos yung katrabaho mo lipad lang ng lipad kung saan-saan. So hindi ka ba magrereklamo? Sige nga. Halimbawa, nag-apply ako sa SM. Ang katrabaho ko si PBBM, si Sara, si Risa, si Erwin Tulpo, si Tito Sen, at saka si Ping Lacson. Tapos kami, todo trabaho kami. Tapos si Sara lipad lang ng lipad. So anong gagawin namin? Sige nga, anong gagawin namin? Sasabihin na lang namin, hayaan nyo na yun siya. Na,
Yan siya eh. Sabi ng nurse, intindihin na lang. Sabi ng doktor, intindihin daw kasi yan na yan siya eh. Pero tumatanggap siya ng sahod, the same as. Diba? So, napaka-unfair. Napaka-unfair. Tapos, pagdating ng 13-month pay, yung bonus namin, same kami na matatanggap. Hindi pa po pwedeng mag-file kami ng petition para tanggalin siya? Ganon din ang nararamdaman ng sambayanang Pilipino. Ang ating bansa ay parang kumpanya yan. Merong trabahante, merong mga amo. Ang amo ng mga politiko ay ang taong bayan. So ang taong bayan ang magdesisyon kung sino ang ihalal nila at gawin nilang trabahante sa ating bansa. Ngayon kung ang trabahante natin ay hindi tumupad sa kanyang sinumpaang salaysay, sinumpaan bilang politiko, may karapatan tayong tanggalin. At kung meron mang politiko na inihalal ng taong bayan na gumawa ng karumal-dumal, katiwalian, pagnanakaw, korupsyon, may karapatan ang taong bayan na sibakin or tanggalin. Yun ay matatawag na impeachment. Ang impeachment ay nilagay sa konstitusyon para sandalan ng tao. Hindi ang impeachment ay gamitin ng politiko para gawin niyang proteksyon. Yun ang totoo. 'Di ba? Kaya nga ginawa sa Philippine Constitution, 1987 Constitution, impeachment, no? To protect the nation, to protect the people, not to protect the politician. Diyos ko naman. Kung ang impeachment ay magagamit ng politiko para maligtas siya sa pagnanakaw niya, bakit nilagay pa yan dyan na ang impeachment ay for the people? Hindi dapat for the politician, not for the people. Di ba? Basahin ninyo ano ang impeachment. Para saan ang impeachment sa Philippine Constitution? Ang impeachment ay ang sandata, sandigan, at power ng taong bayan na kapag hindi magustuhan ng taong bayan ng isang pinuno dahil gumawa ng katiwalian, gumawa ng pagnanakaw o korupsyon, gagamitin ng taong bayan ang impeachment para itanggal, iproseso, at itrial. Pero anong ginawa nila? Ang impeachment ay ginamit nila para kay Sara, para si Sara maligtas sa husga ng taong bayan sa kanya. 'Di ba? Baliktad. Di dapat nilagay nyo impeachment is for the politician, not for the people. 'Di ba? Ganun yun. Ang sakit mang pakinggan, ginawa tayong tanga ng mga politiko, especially dyan sa Senado, nung nakaraang taon. Ginawa tayong tanga, ginawa tayong bobo. Ang laki-laki na nakalagay, impeachment is for the Filipino people. To protect, to become a shield, to guide, basta, yun na yun. Pero anong ginawa nila? Ang impeachment, ginamit nilang panangga kay Sara para hindi tablan at hindi matanggal. Baliktad ang nangyari. Nakakasura. Si Corona nga, na-impeach na walang trial. Tapos si Sara, hindi na-impeach na pwede naman siyang i-trial. May ebidensya. Kay Corona, do you think may nakita kayong anong ebidensyang nakikita nyo kay Corona? Pinaglaban nga ni Miriam Santiago yun eh. Diba? Ma'am Audrey na Malok, maraming salamat po ma'am. Anong nakita nyong ebidensya kay Renato Corona? Anong ebidensya kay Renato Corona? Yung hindi niya pag-present ng salin. Kay Sara, anong ebidensya? Ang hindi pag-present ng salin, ay dahil lang doon na impeach. Pero samantalang si Digong, for how many years siyang nanungkulan bilang president, walang salin na nakikita. So kung meron palang batas na ganun, bawal buksan ang salin, bakit si Corona na impeach? Sige nga. Kung meron palang batas na ganun ang ombudsman, na bawal kalkalin ang salin ng isang politician hanggat hindi magbigay ng pahintulot ang naturang politician. So kung meron palang ganung batas, bakit na-impeach si Corona?
'Di ba? Yun ang tanong, mga kababayan. So napaka-unfair. Kung buhay si Corona ngayon, naku, magdala ng bomba si Corona, pasabugin yung Senado. Kung ako lang si Corona ngayon, ay naku, pasabugin ko yung pasabugin ko yung konstitusyon. Kung ganun lang din naman pala ang rason na impeach ako dahil sa hindi ko paglabas ng salin, samantalang sa administrasyon ni Digong, bawal mong kalkalin ang salin. Oh. Di ba ang saklap? Unfair? Di ba? Oh. So yun lang, mga kababayan, yung ating reaksyon, no? Sa mga oras na ito. Actually, 1 oras na po tayo. Oh. Kita nyo yan? Kaya minsan, mga kababayan, ang hirap lang kasi sa ating bansa, halimbawa, merong politiko, merong politician, nagnakaw ng bilyon-bilyon, milyon-milyon, daan-daan milyon, tapos kinasuhan siya dahil nagnakaw siya. Meron siyang panangga, meron siyang panglaban, kasi yung ninakaw niya, yun din yung gagastusin niya sa abogado. Di ba ang saklap? Kaya pag dapat ganyan, bawal na dapat silang maglabas ng pera, ipipraise dapat agad. Kasi ang saklap lang nagnakaw ka ng bilyon-bilyon, tapos meron kang abogado, 16, ilalapag mo dyan. So wala kang kaproblema kasi yung perang ninakaw mo, yun din yung gagastusin mo. Oh. Tapos may possibility manalo ka pa kasi hanggat kaya mong umubos doon sa ninakaw mo, maabswelto ka lang, ubusin mo. Kasi pag naabswelto ka, pwede kang magnakaw ulit. 'Di ba? Yan ang masakit sa ating bansa Sana nga sundin natin yung batas ng Singapore Kaso lang walang may gusto sa batas ng Singapore Si Isko lang. Si Isko Moreno lang ang may gusto sa batas ng Singapore. And the rest, all of the politician here in the Philippines, hindi nila gusto ang batas ng Singapore. Bakit? Mabibitay silang lahat Diba? Ay naku mga kababayan, kung pwede lang akong tumakbong presidente, diba? Kung pwede lang, ang daming may gustong tumakbong presidente, mga kababayan, pagbigyan natin ng pagkakataon. Huwag naman yung paulit-ulit na lang, yung anak ni Tarpulano maging presidente balang araw, yung apo ni Tarpulano maging presidente balang araw. Hindi ba kayo nagsasawa sa mga ninuno nila? Yung ninuno nila kurap. Tapos yung ilang henerasyon, mga 30 years now, mula nung nawala yung ninuno nila, yung apo naman ang maging presidente, tapos yung apo na naging presidente, ganun din ang gagawin. Ang pangit, di ba? Hindi ba tayo nagsasawa? So yun lang, mga kababayan, yung ating reaksyon sa mga oras na ito.